mga kapatid natin na nagsasamba ng rebulto, kung tatanungin niyo sila, bakit sila nagsasamba ng rebulto? Bakit may nakikita silang nakapagtataka lamang? Subalit yun ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasambahin na nila. Tatanungin niyo sila, bakit nyo? Hindi namin sinasamba. Tulad ng mga sinaunang mga pagano, pero ginagawa namin, nililikom namin, at sinasamba namin itong mga rebulto sapagkat ginagawa namin na zulfa, pamamaraan, wasta sa Allah subhanahu wa ta'ala. So alam nila, bakit kinakailangan pa ba na may wasta ang Allah subhanahu wa ta'ala? Yung mga kapatid din natin na nakagisnan nila yung talagang, ano ba ito, namatay or ano? Okay, nakagisnan nila yung kaugalian na mali. Pero pagtanungin mo sila, at kumbaga pangaralan mo sila, ito ang nakagisnan namin sa aming mga magulang. Katulad ng isang inquiry, hindi ko pa alam kung andito ba, doon ako yung sa city. Nung bago lang ako sa IPC, si Norma inquiry sa Catholic Church. Tapos, matagal kami nakikipag-usap, nagdidibati, hanggat sa nakarating sa wala na siyang tutol sa Islam, ang tamang pananampalataya, at wala na siyang makikitang mali sa Islam. So, pag gano'n, sister, lumakap ka na. Yun naman, kasi noong parang sumuko na siya, hindi na kaya nakikipag-debate. Sabi namin sa akin, sige, ituloy pa natin yung ating pag-uusap. So, diyan namin siya dinadala sa mga espesyal na restaurant. Ginagastusan ng IPC. Hanggat sa sapagkat ang plano namin, paano naman siya, una-una nakilala niya ang Islam, napatunayan ang tamang reliyon ng Islam, mali yung kanyang reliyon, ngayon kung paano niya tanggapin ang pananampalatayang Islam. So, alam niyo yung sagot niya? Mahirap, brother. Ito kasi ang nakagisnan ko sa mga magulang. So, ibig sabihin yung kanyang sinasabi na yung taliwas sa kaisipan niya. So, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mayroon silang mga kalooban, mayroon silang mga puso, pero hindi nila ginagamit, hindi nila inuunawa yung kanilang mga puso. Marami kung pag-aralan ng mga kapatid. So, ganun ang tao. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mayroon pa tayong tinatawag na bulag na pagsunod. Bulag na pagsunod. So, isa mga hayop, hindi mo makikita, wala sa kanila yung mga bulag na pagsunod. Talagang sumusunod. Kahit ano, minsan pa, yung marami na tayo nakikita ngayon ng mga ibon pwede magsalita. Matuturuan. Pero ang tao, napakahirap turuan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yung mga mata natin ay katulad ng mga mata ng hayop. Hindi, ang Brad Daud, hindi. Subalit, mas makakita yung mga hayop, lalo-lalo sa gabi. Higit sa lahat, sa tama, kaya tamang daan, tamang straight path ka na, sa tamang daan. Subalit ang tao, kahit alam niyang mali, diyan pa rin dadaan. Alam mo niya, ganyan yan ang mali, doon pa rin siyang dadaan. Walahum adanun, ikatlo na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walahum adanun la yasma'una biha. Mayroon silang mga tainga na hindi nila pinapakinggan, dinidinig yung kanilang mga tainga. Hindi sila nakikinig. Maniwala kayo mga kapatid, marami tayong mga lectures dito, marami tayong mga ustads, nakikinig tayo. Pero kung tatanungin natin ang mga sarili natin, kung ano ang naunawaan natin, halimbawa, kung sa pag-exam, i-examine kayo. Sa palagay ko nakikinig tayo pero hindi nabubuo yung tatlo. Hindi na napapakinabangan yung mata, higit sa lahat ng ating mga puso para tanggapin at para isagawa yung mga naririnig natin na kabutihan. Parang hindi natin naunawaan. So gayon, ula ikakalaanan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ganong mga tao ay katulad ng mga hayop, subalit higit pang naligaw sila kaysa mga hayop. Mas matuwid pa sa kanila yung mga hayop. Madali turuan yung mga hayop.
So ayon sa mga pantas, ang mga tao na mga nag-ayuno, na matapos ang kanilang pag-ayuno, hindi nila mapakinabangan ang lahat ng mga turo sa kanila ng Ramadan, ang mga naidulot sa kanila ng mga kabutihan ng kanilang mga pag-ayuno, ayon sa mga pantas, ay katulad sumasang-ayon sa kanila itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. So halimbawa, tayo ng mga Muslim, nag-ayuno tayo, pero pagkalipas ng Ramadan, nawala na sa atin yung mga kabutihan, wala na yung mga pagsasamba, yung mga pagdarasal. So parang anong kinalabasan? Bagaman hindi tayo nagsasamba ng mga ribulto, pero ano ang sinamba natin? Si Ramadan. Hindi natin sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi natin napakinabangan kailanman ang mga mabuti na naidulot sa atin, naituro sa atin ni Ramadan, naidulot sa atin ang ating mga pag-ayuno. Magbigay tayo ng halimbawa, kasi kung ito ang pag-usapan natin mga kapatid, napakahabang paksa. Magbigay tayo ng isang halimbawa ayon sa isang balik Islam na yumakap sa Islam, gumawa ng aklat na tinawag niyang Road to Mecca. Si Muhammad Asad, noong bago siya mag-Muslim, ang kanyang pangalan ay Leopold Wish. Ayon sa kanya, mula sabi niya nang ako ay nag-Muslim at nag-ayuno, mayroon akong napansin o napag-aaralan ng dalawa sa pamagitan ng aking pag-observe sa Ramadan at pag-ayuno. Yung aking pagtitigil, yung aking pagtitigil ng pagkain, pag-inom. Alam natin pagkain, pag-inom? Bawal ba yan? Bro, Abdul Salam, bawal pagkain, pag-inom? Pagkikipagtalik sa asawa, bawal? Hindi. Pero bakit natin iniiwasan? Bakit natin itinitigil sa buwan ng Ramadan? Bukod sa yan ay pagsubok o kaya pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa pa para maramdaman natin ang pagkagutom, pagkauhaw ng mga kapatid natin. Sa ngayon, ang kinakailangan natin na madanas natin yung dinadanas nila. Mga kapatid natin sa Pilipinas, sa Mindanao, mga kapatid natin sa Palestine, mga kapatid natin sa Iraq, mga kapatid natin sa Afghanistan, higit sa lahat sa Africa, sa Sumal, sa Sumal. Nakikita niyo yung mga larawan na kinakalat nila, na ang ino-inom nila ay ihinang kamilyo. Wala silang naiinom. Wala silang naiinom. Tapos yung mga iftar nila, kaya wala na tayong halos nakukuha ng mga iftar na para doon sa Pilipinas, sapagkat halos na-divert yung tension ng mga Arabo sa Sumal, sapagkat 100 fils ang halaga ng pang-iftar sa isang tao doon sa Sumal. So, bakit nagkaganon? Bakit napaka-low price, napaka-baba? Sapagkat talagang nangangailangan ng mga Muslim, mga kapatid natin sa Sunnah. Wala silang mainom, wala silang makakain. So, kailangan madanas natin, maramdaman natin yung dinadanas nila. So, sabi ni Muhammad Asad, unang-unang aking napag-aralan nang itinitigil ko ang aking pagkain at pag-inom ay yung tinatawag na brotherhood. Pagkakapatiran. Pagkakapatiran. Para madanas mo yung dinanas ng mga kapatid natin. Bukod sa lahat ng mga ginagawa natin, natatandaan ko yung isa sa mga nagsalita dito, ang kapatid natin, yung bisita natin na si Sheikh Abdul Nasser. Lahat mula sa pag-umpisa hanggat sa pagtatapos ng Ramadan, puro ang turo sa atin ay unity. Pero makikita natin nawala yung unity. Hindi na tayo nagsalita sa mga sarili natin. I-high level natin. Ipangkalahatan natin. Nakikita ba natin yung unity sa mga kapatid natin ng mga Arabo? Sa buong mga Muslim, nakikita natin yung unity. Subalit, lahat ng mga turo sa kanila, pagdarasal, lahat ng mga ginagawa nila, mga pag-ayuno, lahat ay puro para sila'y matuto, magkaisa at magkakapatid. Dito sa atin. Dito sa atin. Saan yung mga samahan niya? Saan yung mga samahan niya? Hanggat sa ngayon, nakarating kasi yun ang pinapaksa natin na gusto ng kapatid natin at papasok na tayo dito sa Zakatul Fitr.
nakakarating ang mga istorya ng mga kapatid natin na bawat o maraming mga kapatiran natin na naghihingi o kaya nag-ipon ng mga zakatul fitr at hindi nakakarating sa mga kinaukulan. So, ibig sabihin, saan na yung unity? Bawat isa ay gumagawa ng sarili. Ha? Yung mga brother natin sa Kuwait City, yung mga brother natin sa ibang, yung mga brother, saan yung mga tropa ni Brother Yusuf Barbas? Hindi sila nakakarating. Ha? Bagaman ang kinatatakutan natin, dumadami ang grupo natin, pero dumadami ang paligsahan. Buti pa akong paligsahan, walang masama. Fastabiqul khairat. Magpaligsahan kayo sa mga kabutihan. Pero siraan. Siraan, yun ang pinaka-masama. So, ibig sabihin, kung titingnan at balikan natin yung talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, so para tayong mga hayop, mas mainam pa sa atin yung mga hayop kung sakasakali na pati itong pagkakaisa ay hindi natin maitanim sa mga kaisipan natin. Yung pagkakaisa. Mayroong, hindi ko natatanda ang pangalan niya, isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isalaysay na ikwento ng mga kasamahan niya na bago siya matulog, mananalangin, iisipin niya kung sino na mga tao na nagalit siya sa kanya o nagalit siya sa tao na yun. Bago siya matulog, hinihingi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin siya ng Allah. Pagkatapos, bago siya matulog, binubura niya sa kalooban niya yung kanyang galit sa kanyang kapwa. Pero sa atin, nagtatanim ng galit ng wala ng katapusan hanggat sa mga karating ng siraan. Maganda ba yung mga kapatid? Paano natin ma-implementa yung pagkakapatiran? Pwede natin isagawa ang Islam na sarili natin? Hindi natin kayang isagawa ang Islam na sarili natin. Tapos na yun oras. So, kinakailangan nito ay pagkakataon mga kapatid. Isa sa mga tinitingnan natin, isa sa mga pamamaraan para tayo ay magkaisa, itong zakatul fitr na para ipamigay sa mga kapatid natin. Unang-una, upang ma-implementa natin yung tinatawag na pagkakaisa, yung brotherhood. Ikalawa, ayon din sa nabanggit ni Muhammad Asad, yung tinatawag na self-discipline. So, marunong ka dumisiplina sa sarili mo. So, isa sa mga pamamaraan o tanda na nadidisiplina mo ang sarili mo, hindi kung ano ang ginagawa mo. Halimbawa, alam mo, mayroon tayong dito sa Kuwait o sa Pilipinas, mayroon tayong samahan ng mga Muslim, buong mga Muslim sa Pilipinas, para ipunin nila yung mga zakat natin, tapos doon natin ibigay, tapos iniipon natin yung mga zakat natin. Alam mo na iniipon natin yung mga zakat natin at nakakarating doon, at mayroon tayong mga katibayan na tayo ang pinagkalooban, yung itong mga kapatid natin ang mga pinagkalooban na para ipunin nila yung mga zakat, mga zakatul fitr natin. So, maghano ka pa ng sarili na hindi natin alam kung saan makakarating yung mga zakat. So, mga kapatid, sana makakaroon tayo ng yung dalawang aral, ibig sabihin mga kapatid, yung pagkakaisa at saka yung tinatawag na self-discipline. Matatamo natin, isa yan sa mga aral na may dulot sa atin ng ating Ramadan at bisita natin na ang ating ginagawang pag-ayon. Inshallah mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagkikinig at saka pasensya lang ang medyo tumasa ang salita natin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.